Hello mga kapit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, nag-uula. Ay, mali pala. Karen? Kasi ang ginaw dito, yung naka-trench coat mo, diba? At syempre pa, Oliver Carlin, at si Pamela. oo, at ito po yung lingkod, Papa Wasin OGBS. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ichika mo na, dali! Medyo tahimik tayo ngayon. Hindi tayo masyadong sumisigaw. Dahil nakikihiram lang tayo ng espasyo dito sa cafe ng hotel na tinutuloy natin sa Colorado. Yes! Hello, Colorado! Yes, since wala si Brenna, si Jex, at si Josa. Yes. Ito muna nga halili. Alam mo naman, pag si nandito Katrina, tayo. halili. Charot lang. Alam mo naman, pag nandito tayo sa Amerika, itong mga mainstay natin. Oo, inaabangan na eh. Oh. So, ang tanong dyan, Oliver, kumusta na kayo? Ha? Dito? Ng SB na. Ha? Kaya ayaw ko na mag-guest dito eh. Hanggang ngayon ba? Lumang-luma na yan. My God, sa December na lang. Ay, naku eh, parang mayroong pasabog sa December 15. Ay, marami magaganap sa December. Oh my Ay, God. talaga ba? Oo, kaya pala Siyempre. uuwi eh. Yun ang ating abangan mga 18 ha? Yeah. Yeah. Five. Hindi, excited ako na makita yung MMF mga entries. Oo, kaya ka uuwi. Oo, So, doon ka oo. magpapasko sa atin. Malamang. Wow. So, magkikita kayo. Ng SB19? SB19 ba? Ano, nako, mababash na naman kayo ng mga pa-18 Uy, love namin mga 18. Ano? Oo, 18 kami, no? Fan naman talaga ako ng SB19. Yes. Pero kasi mangot ha? Hindi. Okay. Hindi naman Smile ka kita. dapat. Oo. 18 kami, no? Oo. 18 din naman ako. Minsan Love blooms SB19. kami. Yes. Ba't nga pala hindi nakasama sa Coachella yung SB19? Yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Asa ito, hindi ko alam. Siyempre, Diyos ko, ba't ko naman malalaman kung ano ang mga plano nila? Oo. Correct. Baka may kasat. Aray ko, Oliver naman. Uy, nakatago yung kamay ko. Sorry. Masakit tumanguro. Anyway, ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating balita na kahit nasa Colorado kami. No? Yes. Galing kami sa international screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes, hindi pa tapos ito, no? Dahil para naman talaga sa mga OFW, sa mga balikbayan at sa mga naninirahang mga Pilipino dito sa abroad, ang naturang pelikula. Na siyempre ang promoter ay si Oliver Carne at ang ating Alaska Boy, si Tamerlane. Pinandigan ko na. Diba? Anyway, ayan, siyempre, ang kaganapan sa naturang international screening. Yes. Mamaya ibibigay namin sa inyo yan. Pero bago yan, ang ibibigay muna namin sa inyo ay yung mga, siyempre, kahit nandito kami sa abroad, umaabot pa rin sa amin ang mga balitang showbiz. Ay, naku, speaking of abroad. Kakatapos lang abroad. Bakit? Diba? Congratulations kay Miss Emma Mary Tiglao, ang ating kandidata sa Miss Grand International dahil nasungkit niya yung corona na deserve, diba? Sa kabila ng mga flood control project, talagang kumaani tayo ng tagumpay abroad. Actually, nagamit nga niya din yung advokasya na yun about corruption, about ano. Tinanong sa kanya? Kasi meron kang parang 1-minute speech kung anong masasabi mo. So parang yun yung hope niya na sana nga matapos na yung corruption, yung mga flood control projects, yung mga earthquake victims matulungan, diba? Tapos yun na nga po na nakakatuwa kasi pati ultimo si Miss Angel Locsin na hindi masyadong aktibo, diba? Pag sa social media niya, talagang pinromote niya ng bongga na iboto natin si Miss Philippines. Tinadtad nga niya sa kanyang post sa FB niya. Diba? At saka talagang blow by blow yung kanyang mga posts nung tuwing pasok sa top 20, pasok sa top 10, top 5, diba? Despite the fact na siya ay absent muna sa showbiz, pag ganito na kailangan ng suporta ng isang kapwa Pinoy, andyan naman si Angel Locsin. At saka ginamit niya yung kanyang platform para nga hikayatin yung kanyang mga fans to vote for our candidate, diba? Teka muna, speaking of Angel Locsin, babalik na ba sa showbiz o hindi pa? Ano?
slim na ba siya? Babalik na ba siya? Ikaw talaga nagtanong, ha? Nakita na natin ang katawan mo. Ito naman. Slim ka, di ba? Ito naman. Oo, hindi nga, siyempre, alam mo, kung kilala ko si Angel Locsin, babalik yan kapag siya ay handang-handa na. No? Siya ay pansamantalang namahinga, pero mahabang panahon na rin yung pinagpapahinga niya at nag-enjoy siya sa kanyang, sa gaming. Sa gaming siya busy. Ngayon, yung pagbabalik, talagang marami ang nagrarally. Oo, na siya ay makabalik. Nananabik sa kanya. Ibig sabihin, may clamor pa rin ang pagbabalik ng isang Angel Locsin. O kaya nga, she's a very good actress. so siyempre, iintayin lang natin ang timing na biglang isang umaga, magigising na lang si Angel. Talaga nagpupursiging mapaganda ang kanyang katawan. At alam mo yung manumbalik yung kanyang dating Angel Locsin na nakagandahan, hindi ba? Although maganda pa rin naman si Angel, dahil nakita natin si Angel dati, di ba? Sa burol ng kanyang ama. Oo, maganda pa rin naman si Angel. Kaya lang, syempre, kailangan talaga ni Angel. Alam din naman ni Angel yung kailangan sa showbiz, no? Pag nagbabalik, dapat talaga physically, emotionally, mentally, prepared siya. Oo nga. Feeling ko, sa galing niyang actress, kahit anong shape, di ba? Anong size. Feeling ko naman, yayakapin siya ng mga... Madali para sa atin ang magsalita. Kasi naniniwala tayo sa sinasabi natin na si Angel makakabalik. Ang hindi natin maialis yung ganyan kay Angel. Kasi alam talaga ni Angel yung kailangan sa pagbabalik. So, hindi natin siya kailangang madaliin or kulit-kulitin. Kuriratin na kailan ka ba babalik. Hindi. Talagang naka-Angel talaga yan kung gusto niyang magbalik. Dahil si Neil Arce, yung kanyang asawa, hindi naman siya inaawat At saka, di ba parang may hint na babalik siya dahil nang pumasok sa showbiz yung anak ni Neil Arce. Sabi niya, she hopes na magkatrabaho silang dalawa. Oo. Yun ang hintayin natin, ha? Yun na nga. Naka-excite. Oo. Pero ito parang hindi na-excite, ha? Sino? Si Julia Montes. Bakit? Nung makapanayam ng ating kaibigan si DJ Chacha. Oo. At talaga namang na-viral ito, nadukot yung certain topic. Ito yung tungkol sa may selusan pa ba? Meron bang umaali-aligid kay Coco? Mga ganyan. Bago tayo magtaka, eto. Tuan ka na, medyo, girl, kalmahan mo, work lang to. May na ganun ka? Hindi ko siya kinausap, pero pinaramdam ko sa kanya. Kasi, wala nang point para kausapin ko pa siya, excuse me. Paano yung paparamdam? Baka makilala niya kung sino siya. Paano yung paramdam? Like, tinitigan mo from head to toe, ganyan? Hindi, kasi super warm ako. Alam mo kapag okay ako sa'yo, saka hindi. Yeah. So, hindi rin ako plastic. Hindi ako showbiz. Pag hindi ako okay sa'yo, hindi kita papansin. So, hindi mo na lang pinansin? Hindi, nag-hi siya. Hi po. Kabatch ko lang. Sabi ko, excuse me. Makapo ka naman. Ganun. With smile. Ginanon mo. Ganito lang din. Ganito lang din. Ano yung mga rare moments na hindi mo napipigilan na magsungit? Oo, kasi sobra rin naman siya. Kumbaga sa strike 3, sobra-sobra rin naman. Buti hindi kayo nasira ni Coco noon. Kung sobra-sobra na siya. Sorry, girl. Oh my God! Oh my God! Gusto kong kainin yung 50 pieces na siomai. Ayan. Ano masasabi ko? Hindi. Yun ang tinatanong, sino daw? Ang itinuturo nga na babaeng pinatutukulan ni Julia ay si Yasi Pressman. Kung saan si Yasi ay nakasama ni Coco sa Ang Probinsyano. Noon. May alam ako dyan Ayan na nga. Sandali lang. Ito lang ako. Ang alam ko, talagang na-inlove si Yasi kay Coco nung ginagawa nila yung Ang Probinsyano. Naku, isino naman ang source ko. Grabe ka naman. From my reliable source. Sino nga? Hindi ko nasasabihin na ilan sa mga supporting cast ay kaibigan ko. Pero... Yun, sila ang nagsabi sa'yo. Yung source. Wala akong sinabing ganyan. Basta ang alam ko, mga kaibigan ko yung mga supporting cast. Na nakatsikahan mo. Na nakatsikahan ko. Yun. Pinaikot pa tayo. So, ano pang kwento nila? Ay, ang alam ko, talagang na-inlove si Yasi kay Coco. Meron pa nga isang instance na nag-iiyak daw sa kotse. So, inaalo siya ng mga cast. At pinayuhan nga siya na huwag ka nang pumasok sa eksena. Sinabihan nga siya na meron ng Julia si Coco, kaya
tumigil na siya. Pinatitigil siya. Oo. Kasi talaga inlababo siya. Naawa din yung mga supporting mo. Yes. Oo. Makapiktado yung yung bato ng linyahan doon or something. Exactly. Alam mo, pag may mga personal dun sa off-cam, wala, maapektuhan talaga yung on-cam nila, performance nila. Kaya siguro, no, syempre, ang pinakamalakas na makatunog sa ganyan at makaramdam, babae. Ay, oo. Kilala nila yung kanilang mga partners di ba? Instinct, di ba? Oo, yung instinct nila, parang madalas ay hindi sila nagkakamali, mga 80%. Hindi sila nagkakamali. So, ang nangyari siguro ay may nagtimbre kay Julius siguro na, may ganap sa set. Ganyan. Oo, kaya witaw ka. So, mga ganyan siguro. Kaya, siguro, ganun kalakas ang loob ni Julia magsalita kay DJ Chacha. Kasi una, tapos naman na. Wala na yung girl. At si Yasi, kung totoo man to na na-inlove siya kay Coco, no? So, wala na si Yasi dahil meron na siyang Governor Villaferde. Pangalawa, napag-uusapan lang ito kung paano siya umatake, paano siya makipag-deal sa mga ganong sitwasyon. Kaya siguro nasabi ni Julia yon. Oo. Pero dito, alam mo, mararamdaman natin kung gaano kalalim, kamahal ni Julia si Coco. Yes. No? At saka kung gano'n siya ka-confident na love siya ni Coco. Oo. Diba? Parang wala ka nang nasabi hindi ba? Sinabi niyo na lahat Okay. So, Akala ko ako yung parang wala nang nasabi May taping pa ako sa Batang Quiapo. oo nga. Parang huli mo na ito. Sa Batang Quiapo. Huwag naman. Hindi, kaya... I love you, Direk Coco, Julia. We love you. Diba? Love na love natin sila. Pasensya na po sa mga nasabi ng Tito Oliver. Wala love ko si Coco, Sabi rin naman love namin si Coco. Anyway. Tsaka si Julia. Tsaka nakamove on na lahat. Napag-usapan lang yun. Oo nga. Oo. Di ba? Siyempre, yung mga ganyan, kahit nga ako, kung ma-interview ko si Julia, siyempre, tatanong ko rin yan kung paano niya i-handle yung gano'n, lalo na apakagwapo ni Coco. Ay, oo naman. Oo. Sino ba namang hindi ma-in love kay Direk Malakas ang Coco? sex appeal. Tama. Oo, hindi ba? At saka hindi naman binanggit ni Miss Julia kung sino Nag-ano lang talaga yung mga netizens ng comment, di ba? Kumbaga yung hula. Kumbaga sa blind item, nagbigay lang sila ng hula. Correct. Diba? Oo, basta ang importante, nakaraos tayo din sa item na yun. Ayun. Diyos ko. Oo, pero syempre, alam mo, no, mas maganda rin na kung masasagot ito ni Yasi, para once and for all, masara na yung libro, ika. Kaso sasagutin ba niya yun? Di parang inamin niya yung siya yung nasa blind item? Hindi, kasi nga siya yung tinuturo sa comment section. Okay. Oo, baka syempre pag minsan may mga ganyang artista, di ba? Lalo na pag ang netizen, naniniwala na agad sila. So, kailangan ma-correct. Pag may mga fake news, tapos kinokorek agad ng mga artista. Kasi baka maniwala talaga sila. Oo. Katulad rin kay Chris Aquino, di ba? May fake news lumabas. Ano nga yun? Ayun nga, di ba yung sinugod daw sa ospital? Daw. Dahil sa isang family gathering daw, tapos biglang nag-collapse, tapos naglabas ng picture na parang inay lang naman, na mukhang naging ngaluna. Yung mga close-in nurses po ni Miss Chris, yun lang po yun. Yeah. Regular lang po yun, nag-rotation lang po sila. Tapos hindi po totoo kung may family gathering. Dahil nga nasa isolation po si Miss Chris. Bawal pong lumabas. Di ba? Sa Kim Chiu yun. Ay, hindi ba yun? Diba? Kanta lang yun ni Kim Chiu. Oo. Patuloy po siya nagpapalakas. Tapos nung huli nga natin siya nadalaw, nag-crave siya ng Japanese food. Kaya ang dami naming na-order na Japanese food para makain niya. So patuloy po yung kanyang recovery mula dun sa mga matatapang na mga gamot na ina-administer sa kanya. Yun nga lang dun siya minsan naiinis na yun dun sa mga fact na kahit na ayaw niya maging apektado dun sa mga ganyang mga fake news at gusto niyang intindihin na yung iba kailangang mabuhay. Bakit naman siya? Diba? Bakit kailangan bugbog na siya dun sa issue na matitegi na siya, nategi na siya? Oo. Bakit po na? Sa FB kasi, kahit picture o kahit statement, kahit post, kumikita. Kaya ganun ka-desperado yung ibang mga netizen na mag-create ng misinformation and disinformation at mag-create ng fake news para makagather sila ng engagement. Oo.
So, yan ang masaklap, no? Lalo na kung may mga gullible tayong mga netizen na isang basa lang naniniwala na agad. So, importante, lagi ko sinasabi, kapag lumabas sa Rappler, sa ABS-CBN, sa GMA News, sa Philippine Star, sa Inquirer, sa PEP, ayan, at maging sa amin, ano, diba? Ay, ang dami nang lumabas. Baka yun, totoo yun. Pero pag doon lang sa isang post lang na yun lumabas, katulad yung kay Ogie Alcacid, diba napapagod na nga siyang sagot-sagutin yung mga nag-survive siya sa kanyang lung cancer. Diba? Kaya tigilan na po yan. At naku, sige kayo, yung mga nagpo-post ng mga fake news na ganyan, ano, lalo na pagdating sa health, no, baka biglang umikot ang tadhana, sa inyo mapunta yung karma na mag-boomerang sa inyo, di ba? Tsaka kasi yun din na kaya din yan kumakalat dahil nga yung iba natin mga kababayan, akala totoo, sinishare para malaman ng mga friends nila na ganito na ano. Na sa isang banda, nakakatuwa naman po na concerned tayo sa kalagayan ni Miss Kris Aquino dahil syempre ang dami naghihintay lagi ng balita about her. Pero yun nga lang din po, sana maging considerate and compassionate naman din po tayo. Dahil may pinagdadaanan na nga po yung tao tapos biglang babanatan niya pa ng ganyang fake news na naghihingalo na malay mo naman yung mga gumagawa ng fake news, yun ang maghingalo. Ay! Hindi natin winawish ha. Hindi natin winawish, pero kung may possibility. Yung hingalo lang na ba't ako naghihingalo ngayon? Bakit naninikip ang dibdib ko? Siguro, magbe-behave na ako gano'n. Gano'n lang ang take nila doon. O anyway, isa pang ano yan, yung kawawang-kawawa na si Heart Evangelista. Nakakaloka, bugbog sarado na yung bata. At syempre, konting kibot ni Heart talaga namang puro negative, no? Ayun nga sabi namin, si Heart Evangelista na yan, numamit ni Chis Escudero. So kung may mga issue si Chis ang sasagot noon. Yung kay Heart kasi sobra siyang affected Asawa O lalo, di ba? Alam mo, hindi rin naman natin maialis dito, no? Merong si Heart merong depression. Kasi obvious naman, nakikita naman sa mata niya, sa mga post niya, di ba? Madali sa atin yung humusga na ay, ito na naman si Heart, nagyayabang na naman, or hindi lang umattend ng fashion week sa Paris, binabalandra pang hindi siya a-attend, ganyan. Diyos ko. Kaya nga sabi ko, lahat na lang ng kibot, merong sinasabing netizen. Tapos, pag hindi naman kumibo, guilty naman ang labas. So, saan naman ilulugad nung bata yung sarili niya, hindi ba? Ikaw, Nay, anong mapapayo mo sa kanya? Oo nga. As wag na siyang sumagot. As a guru ng show business. Ako lagi ko sinasabi, wag nang sumagot. Sa totoo lang, yun din na sinasabi ko sa ibang artista. Kapag isang negative lang, o nag-opinion lang na hindi nila gusto, sasagot na agad sila. Samantalang yung mga pumupuri sa kanila, hindi naman nila pinasasalamatan. Yung akin, di ba, kung kaya nating makipagbardagulan sa mga bashers, kaya rin nating pasalamatan yung mga netizen na nagsasabi ng positive. So, ang sinasabi ko dito, kay Heart, sa akin lang naman to, no? Behave na muna siya. Huwag na muna siyang magbubuklat, magbababasa ng social media, umabsent muna siya. Para, alam mo yon, kasi pangit yung naapektuhan ka, alam mong, di ba, ikaw gumagawa ng paraan para maapektuhan ka. O, imbis na, pahinga ko muna to, 1 week, hindi mo na ako magsasockment. Para hindi ko nababasa yung mga bashing. Mas magandang ganun ang gawin. Kaya lang nga, kung mamamatay naman yung bata nang hindi nakakahawak ng kanyang telepono, ng sockman, wala tayong choice kundi intindihin si Heart na wala, ganyan. Di maapektuhan ka nga. Ang mahirap kasi doon na yun yung trabaho niya. Diba, yun yung work niya na as an influencer. So kaya yun nga mga nasa Amerika. So sa tingin niyo ba, since international star naman si Heart Evangelista, tama ba yung hibernate muna siya from the fashion scene? O dapat ba tuloy lang ang buhay? Kasi diba, in fairness naman to Miss Heart, hindi dahil sa love natin si Miss Heart, yung
kung ano man yung narating niya sa fashion industry, hindi naman niya bit-bit yung pangalan niya na Mrs. Escudero siya eh. As Heart Evangelista, na-establish niya na nadadala niya ng maganda yung mga produkto na pinapa-endorse sa kanya. Kumbaga nakaka-translate siya into sales. Into sales, di ba? Na marami na inspired, na ina-admire siya, tsaka aspirational kasi din na, di ba? Gusto, I want to be like her, I want to be confident like her, di ba? Hindi necessarily na I want to wear everything she wears, pero yung confidence na at saka yung, alam mo yung love for self, di ba? Yung self-care, di ba? So yun yung mga parts na mga facets na na-admire ng mga fans eh. Sa doon, yung positivity, yung, di ba? Natuloy lang. Nakakatulong din kasi as a user representation sa mga ganyang big stage. So, ano yun? Para makalimot pansamantala, attend ka, no? Hayaan mo sila ngayon sinasabi sila. Kasi yan naman ang normal mong ginagawa. Nung wala pa si Cheese at hanggang ngayon nandyan si Cheese at may kontrobersiya na kay Cheese, di gawin mo lang kung ano yung lagi mong ginagawa at yung nasagot niya na siguro mo. yung standing niya doon. Kaya ipakita niya kung ano yung ginagawa niya. At saka din na parang feeling ko naman, ito yung attention ng mga fashion week, pinapasuot sa kanya ng mga brands. At alam ng mga tao yan na binibihisan siya ng brands. So wala naman sigurong budget na nagamit para mabihisan siya. Brands ang naggumagastos to dress her up, 'di ba? So siguro naman hindi dapat bahiran ng ng politika kung halimbawa mang umattend pa rin siya ng mga fashion week dahil nga sponsored yun eh, 'di ba? Walang bilhin. Oo, wala, 'di ba? Pati pamasahe niya, hotel niya, lahat 'yun. 'Di ba? Alam niya 'yan, 'di ba? Lahat mga brands ang ang nagsa-shoulder niyan. Anyway, alam mo, hindi to matatapos hangga't hindi naiintindihan at nasusunod ni Heart. Yung pinapahin natin, mag-absent muna siya sa SOCMED. Kasi pwede naman niya ipakiusap sa mga brands na hindi muna ka magpo-post ha. Otherwise, ipapost niya sa iba. Siya gumawa ng caption, ipapost niya sa iba, at hindi mo na sa Or yung brand ang mag-post. Diba? Kasi work din yun eh. Correct. Pero ang daming nakamiss sa kanya ng Paris Fashion Week. Ang daming mga nagpo-post na na-miss siya dun sa Fashion Week. Mga photographers, mga magazines, even mga brands nagpo-post na they missed Heart Evangelista during the Paris Fashion Week. Ang daming mga YouTube na mga nanonood sa YouTube niya. Kahit 2 oras yung YouTube niya, million ang views. Talaga? Yes. From the airplane hanggang sa Fashion Week, ano mo yun? So, diba? Yung iba kasi, siyempre sinasabi na, may mga grupo kasi na ayaw kay Heart o umalis kay Heart. Kaya nirarat-rat nila ngayon si Heart. Bahagi sila ng mga bashers na talagang ginagawa ng kwento si Heart o ini-exalt yung kwento nung nakatrabaho nila si Heart. No? Anyway, ganyan talaga. Pag hindi matibay ang sikmura mo dito sa industriyang ito, pahinga ka muna. Ganun lang kasimple. Dahil hindi kami naiiba dyan, ha? Kahit kami Diyos ko, araw-araw kami binabash. No? Kahit anong opinion namin dito, pag hindi talaga sang-ayon sila sa opinion namin, ino-okray kami, sasabihin, bayad kami, kasi kaibigan nyo lang yan, kasi naman baka may naibigay sa inyo yan, kaya ganyan kayo. Darling, hindi nyo alam yung mga kung paano ang pakikisalamuha dito sa industriya namin kumpara sa politics. Mahaba pong usapin yan at aabutin tayo ilang araw. Kaya nababas na rin ako dahil sa binabanggit nyo. Asa na yun? Ba't umalis na po? Kinuha lang po. Ang importante, sa mga naniniwala pa rin sa amin, nanonood sa amin, maraming salamat. Sa mga hindi naman, hindi rin naman namin pinipilit. Pwede naman kayo mag-iba ng channel, hindi ba? Pero siyempre, marami pa rin natutuwa. Doon tayo sa maraming natutuwa kaysa maraming naiirita. Kaya kami, ang pasasalamat namin sa inyo ay buong-buo. Diba? At buong-buo din ang pasasalamat natin sa mga nanood ng How to Get Away from My Toxic Family. Actually, nandito yung producer natin. JC Escobar, maraming salamat. Ayan, JC, gusto ko pasalamatan mga nanood ng ng How to Get Away. Yes, thank you po sa mga nanood ng How to Get Away from Your Toxic Family dito sa Colorado Springs. Next time, we'll have more to come. Maraming salamat din sa pamilya mo at sa pag-aasikaso mo sa amin. JC yan. Ayan, Diyos ko. Thank you sa hubby.
At syempre, may kaibigan tayo sa Colorado, no? Yes. Yan ay si JC, no? At marami pa tayong Pinoy na nakilala rito at na talaga namang ganun sila ka-warm pag may mga bumibisitang kapwa nila dito. Ganda. Thank you ha, JC Escobar. Anytime. Ang bagong producer. Wow. Ayan. Thank you. Ano yung pagkatapos natin syempre sa Colorado tsaka sa Las Vegas? Ang next natin, ang New York. Yes, October 22 po, nandun kami. Yes, dahil din sa White House Cares. White House Cares, si Maring Rose Santos. Ang White House Cares po ay nangangailangan lagi yan ng mga caregivers, nurses, basta NCLEX passer kayo. Lalo na't higit kung nandito kayo sa US. Tapos gusto nyo lumipat sa New York. Ay, gusto. Ang dami na natin mga Pilipino na galing dito. Ang rekomendasyon. Nandun sila ngayon. Ang dami na nila, no? Pinsan ko. Pati pinsan ko recommend ko. Ayan. Ganyan si Maring Rose. At happy sila doon. Di ba? Alagang-alaga ni Miss Rose. At syempre pa, ang iba pang screenings, eto po. Sa October 22 naman, 7 p.m. Wednesday sa New York. Yes, balik New York tayo ha. Kasi nga, noong September 27 ay grabe ang spillover. Oo, maraming hindi nakapanood. Kaya itong October 22, 7 p.m. sa Look Dine-In Cinema, 657 57th Street, New York City. Ayan. At kontakin nyo lamang si Lovely sa 347-738-3025 or si Dom sa 516-418-0355 for your tickets. Yan ay hatid sa atin ng White House Cares ni Maring Rose Santos at ng Global Artist. Sa October 25 naman, 6 p.m. Saturday sa Honolulu, Hawaii. Yes, sa Ward Theater yan sa Honolulu. At kontakin nyo lang for your tickets and sponsorship si Lewa Blossom 808-978-5722 or si Maribel Tan 808-384-0494. Ayan ha, magkita-kita tayo dyan. Ayan, sa mga kababayan naman natin sa Canada, nako, magkikita-kita tayo. Bonjour, Montreal. Yes, sa Montreal, Quebec. Ang screening ay sa November 7, 2025, 7 p.m. yan sa Decari Theater. For tickets and sponsorship, ayan, pakikontak po si Richelle Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214 ha. For Ottawa, Ontario screening naman sa November 8 ito, 10 a.m. ha, at Bytown Cinema. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mr. Phil Cabales ng Piak at info.piak@gmail.com. Sa Edmonton naman, ako magkikita-kita tayo. Edmonton, Alberta screening. November 15 po ito. With 2 screenings po ito 2 p.m. General Ad and 7 p.m. VIP sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas and VIP. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada, Vertex Immigration, Bench Decker, EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 o mag-email sa shayzumba7@gmail.com. Naku, excited na kaming magkita-kita po tayo dyan, ha? Ayan, naku, may Canada pa tayo, nanganak pa ang bilang ng ating screenings, no? Thank you so much sa ating promoter, si Oliver Carney, at ang, Global Artist? Global Artist Entertainment. Ayan, taray. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan natin. Naku, tuwan-tuwa ako na-surprise ako dahil may award pala. Ito talaga si Oliver, sinurprise ako. Dahil ang dumating ay Consul General lang naman. At yung Office of the Mayor. Office of the Mayor. Talagang ginawaran po kami ni Mama Loy. Alika na Mama Loy na namimili ng sapatos. Ano yun? Oo, ayan, di ba? Nagulat si OG. Bakit? May pa? Dahil may pa-award pa. From the Office of the Mayor and Consulate, di ba? Philippine Consulate ng Denver. Oo. Wow. Maraming salamat sa... Oo, di ba?
dahil nga dito sa pelikulang ito na naging bahagi ng Philippine American History. The first ever Filipino movie In Colorado Springs. in Colorado Springs. Itong, Shown in Colorado Springs. Ayan, diba? Kaya sobrang thank you sa mga kababayan natin dito. Lalo na syempre, Of course, sa taga rito kay JC. Made it possible. Oo, at syempre si Oliver at saka si Tamerlane na sanay na talaga sila yung hinahanap sa ano. Ni Lord? Kaya hindi. Akala ko. Hinahanap ng mga kapulisan. Ay, hinahanap na. Hindi. Parang bahagi na rin sila ng showbiz update. Diba? Tamerlane picture tayo. Sabi ko, ay, teka lang po. Sabi ko ba? Diba? Ganon. Naka, kaya mawawala na ng trabaho si Brenna, Ayan, si wala. Jex, si Josa. Kami ni Oliver ang papasok pala. Pero thank you so much sa Colorado. Congratulations. Yes, diba? Talaga naman nagustuhan nila yung pelikulang How to Get Away from My Toxic Family. Halos lahat umiyak. Hindi nila in-expect yung ending, no? Wala ng make-up. Nagreklamo, nawalan daw yung pilik mata. Sabi ko, mami, hindi ko po kasalanan yun. Ano daw nangyari kay Helen? Yung mga question na. Part 2 ba? Basta ha. ba? I'm sure yung sa Las Vegas, iba naman ang reaction yan o pareho din. Ayun na eh. Yan ang abangan nyo, ha? Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood sa amin na hindi pa natin subscriber, please subscribe now na. Click nyo lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po yung ating episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika. Comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niya, kayong unang-unang mananotify na meron kaming latest update, ha? Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At nandyan po nakapost na ngayon ang aming po mga ganap dito sa Colorado Springs. Diba? Ang aming 3 araw dito. Maraming salamat. Naku, napaglibot. Ang ganda po ng Colorado. Grabe, no? Very, very... tayo sa Breckenridge. Yes. Sa Garden of the Gods. Ayan o, nag-pictorial kami. Lalo si Mama Loy. Yes. Nagpaka-heart evangelist. Alam mo naman, pa tayo nakilala doon. pag pumunta tayo dito, parang fashion week ko na. Panoorin niyo po, nandiyan na po yan sa Mama Loy YouTube channel. Siyempre pa, ang gaganda namin ni Mama Loy, no? Yes. And the skin beauty and wellness niya. Diba? Diba? Ikaw na, diba? Pag envy talaga, ay nako, maasahan mo talagang kung gusto nyo may mag-aalaga ng inyong skin, dyan kayo. At marami pang ibang nilang procedure. Siyempre, sa tulong yan ni Doc Rhea Trinidad. Envy naman kayo. Oo, ka-envy naman yan. Ay, ganun talaga. Kaya nga envy, no? Pag nag-Pilipinas Hindi siguro pumunta kami. doon pag umuwi umuwi kami. Pilipinas. Gusto nyo ng winning smiles din, punta naman kayo sa Gorgeous Smile Dental. Oo nga, Clinic. ano yan, ganda. Diba? Ay, grabe. Doc JC Solis yan. Doc JC, Kung gusto nyo nung luminaw ang paningin ninyo, edi magsalamin kayo. O pumunta kayo ng Ideal Vision. Ito na ang kanilang 200. Yes! Nagbukas na ang kanilang 200 brands sa SM La Union. Congratulations, Doc Doc Jessica D! Diba? 200 branches nationwide. Oo. At syempre, naku, Diyos ko, yun namang 39 branches naman meron yung Ultra Mega. Ay, yes! Oo, ha? Ang May Ultra tatlo Mega. silang distributorship center. Murang halaga ng mga paninda para sa mga sari-sari store, convenience store, yung maliliit na groceries. Diyan sila kumukuha, diyan sila umaangkat sa Ultra Mega. Ayan na. O, tumingin lang kayo ng mga branches diyan at doon kayo mamili, no? Oo. Nakatitiya kayo na mura. At syempre, yung may mga points pa dyan. Oo. May mga perks pa. May mga perks pa kayo. Oo. The more you buy, the more points you will receive. Yes. Oo. Tapos may mga grand events pa sila. May imbita pa kayo. Ay. Oo. Naku, yan ang itry nyo. Ang Ultra Mega. Kaya nga Ultra, no? Ultra na, Mega pa. Oo nga, saan ka pa? Diba? Mura na, siyempre. Dekalidad Pa. At mabilis sila magpalit ng mga paninda kasi nga mabilis maupos. Tama. Kaya yung mga expiration, naku, makakaasa kayo, malayo pa yung petsa sa Ultra Mega. Yan at siyempre, oy, naku, ano ba yung pasasalamatan niyo? Pasalamatan ko muna aking kapatid na nagpadala sa akin ng favorite t-shirt ko from London. Patient Sino pangalan? Si Dino Carnay. Meron siyang business doon. Taxi business and chauffeur. Ay,
Ikaw naman. At syempre yung iyong... Hollywood Flip by Oliver Carnay, ang aking YouTube channel. Mga Hollywood events, yung mga concerts na SB19 nandun din. So ako naman, si Tamerlane Mopia, Tami Mopia po sa Instagram, and also sa Alaska Boy, Yes! pinagdigan na namin. So Miss Pin Antonio. Ay, si Pin lang yan. Nanonood sa atin. Mga buhok na kami. Yung captains na nandyan din saka yung Headway Vera Salomon. Yan. Global Artist Entertainment po. So future shows kami with Oliver Carnay. Mga legit yan, ha? At eto na nga sa OG Diaz Inspires, ang ating exclusive interview kay Mami Inday Barreto, ang ina ni Claudine Barreto, Marjorie at Gretchen Barreto. Tungkol ito kay Raymart Santiago. Eto po. Tumawag si Claudine, Ma'am! Sabi ko, Din, ano yan? Ma'am, hurry up! Humihingi ng tulong. The one is opening now. Tinago ko yan ilang years. Not out of shame kasi baka hindi ko mapigilan yung sarili ko. When I saw that, I said, oh, I stand up. Inday Barreto is gonna stand up and fight. That is what brought me here now. Walang tao pwedeng magpapaluhod sa mga anak ko. Na a mother, 89 years old, will just sit down in that wheelchair and watch your daughter, kinakatay na, pinapatay na, ninanakawan na, niluludhan pa, hindi siya Diyos. Ang Diyos ni Raymart, Satanas. At syempre pa ito pa rin po inyong lingkod, Papa Osing OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay saping! Every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ayan. Wala na bang show ditong meron pa? Meron. SB19. Ha? Meron ba? Nasa yata meron sila sa Rome. Ganon? Yes. Tapos na yata yung kanilang... Dubai? Ay, hindi pa. Meron sila sa Araneta ba yun? With Francis Libira. Ba't na nabubulolo ka? Hindi. Siyempre, ang dami ko iniisip, Diyan na nga kayo naiihina. Ayan na siya. Ayan na. O siya. Thank you po. Thank you. Ay! Ako naman nakalimutan na.